Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Madugang oyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Department of Trade and Industry nagpautob din panundon sa paggibonin parol. Mga aki ni atong ang nagsunad din counter affidavit sa Department of Justice dapit sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Floating marijuana nanuparan duman sa West Philippine Sea. Sa iba pang headlines kan mga bareta, trustees as in board members kan GSIS nangapunan din investigasyon sa subuot sobrang 8 bilyon pesos na pagkalugi kan ahensya. Akap siguradong dahil mabubuhay sa 2026 national budget. Sa mga headlines kan bareta sa lado lokal, pedicab driver nako ang gadan sa Rarom Kantulay sa Banwaan kan Tinambak, Camarines Sur. Sa luwas ka nasyon, Trump nakatalaan magbisita sa China sa masunod na taon. Sa ng detalyes. Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal. Naggibunin panundon ang Department of Trade and Industry para sa mga Christmas parol. Sigon sa DTI na ang standards, paghali sa paggibo, paglaag nin marka asin man na para masiguro na salbado, asin na matibay ang mga ining gamiton sa laog o kaya luwas nin harong. Sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na maot kan sinambitang panundon para magkaigwanin di kalidad, asin pwedeng ipabakal sa ibang nasyon. Piglinaw ninda na voluntaryo, asin bako man sa piritan ini, alagad may dakulang tabang ini sa mga nagigibo para daam maging matibay ang sarong parol. Iyandas tanto sa iba pang bareta, nagsumitir na nin depensa asin counter affidavit sa Department of Justice ang mga aki ka negosyante asin gaming tycoon na si Charlie Atong ang napigsasabit sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Sa saindang counter affidavit paimutikan o nigaran kan mga aki ni ang mga aligasyon na imbelto sinda sa pagkawara kan mga parabulang. Kaya pigsabi na mayong basihan asin mayong ebidensya ang mga akusasyon na ipigsangat kontra sa inda kan sinasabing whistleblower na si Julie Dondon Patidungan. Sigun man sa abogado kan magtugang na si Attorney Lorna Kapunan dahil nagibo ni Patidungan na mag-atubang nin o mag-taonin bastante o patunay sa mga akusasyon asin kulang ang sa iyang testimonya para maikonsiderar na may prima facie evidence o bastanteng basihan tangarig na idagos ang sinabitang kaso. Sinabi ni Attorney Kapunan na pirit na ipigsasabit ni Patidungan ang pamilya ang asin sa indang mga pag-iriba tangarig maisalbar ang sadiri sa kasong kidnapping na inaatubang ni Patidungan sa Manila Regional Trial Court. Si Patidungan subot ang tunay na may pagkaaram sa kaso asin sa indang patutunayan na sa nagapadagos na preliminary investigation kan Department of Justice. Nagtutubod sinda na maihiling kan DOJ ang kawaranin basihan kan mga sahot asin day mahaloy i-dismiss ang sinabitang kaso. Kanagtalikod na si Mana personal na nagsunad si Atong ang kan sa iyang sadirin na countered affidavit asin pighagad sa mga piskal na ibalik sa PNP CIDG ang kaso para liwat na isairarom sa investigasyon. Dagos kita ka ng mga bareta sa lado nasyonal kinumpirmar kan COMELEC na apat na senatorial candidates kan 2025 midterm elections ang nagresibinin campaign donations gikan sa mga kontraktor. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa 21 contractors ang naaraman ninda na nagtaonin donasyon para sa pagkampanya kana sa 7 kandidato kana sinambit ng eleksyon. Apat subot digdi ang mga senador asin duwa ang party list group. Siring man, dahil pa man pigpangaranan ni Garcia ang mga ini.
Nainot ng pigpunan kan COMELEC ang pag-imbestigar sa Statement of Contributions and Expenditures o ang mga sources kan mga kandidato sa katatapos na piralian kan Mayo 12. Base sa Omnibus Election Code, higot na ipinapangalad ang pagresibinin mga o kan mga kandidato nin campaign donation gikan sa mga government contractors. Ikuha na kitang 14 minutos. Makalis na alas 12 minuto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Sarong bag na may laog subot kan illegal na droga. Anano para na naglalataw-lataw sa kadagatan. Harani sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea sigun ini sa Philippine Navy. Sigun sa report kan Philippine Navy, nakaresibinin informasyon kan Biyernes, Oktubre 17, ang Maritime Civilian Armed Forces Geographical Unit o dapit sa sarong itom na bag na pigtutubudan na may laog na marijuana. Tulos man sila nagpagkoordinar sa Western Naval Command kan Philippine Navy na nagsugo sa BRP Lolinato Tuong na dumanan ang lugar kung sa inanuparan asin nakuha ang bag kan Sabado nin aga, Oktubre 18. Ipigpasa man subot ini kan Philippine Navy asin kan Provincial Intelligence Unit kan Palawan Police Provincial Office sa Philippine Drug Enforcement Agency duman sa Palawan sa Puerto Princesa City kan Lunes para man sa pag-examine asin tamang disposisyon kaini. Sigon sa PDEA, naglalaog ang sinambit ng bag nin 32 na plastic bags na may poco mas o menos 16 kilo kan tutubudan high-grade marijuana kush o kaya pigkakarkulong nagkakantidad ni nasa 19.2 milyon pesos. Sinabi kang ahensya na ginibo na nindaan eksaminasyon and field testings asin man opisyal na inventaryo kan mga nakumpeskar na item kasabay kan pagpotob nin tamang proseso para sa saindang disposisyon. Nandastano sa ibabang mga barata ng apudan, din mahiwasan na investigasyon, asin transparency ang nagkaperang presente asin man dating miyembro kan GSIS Board of Trustees, katakod kan subuot 8.8 bilyon pesos na pagkalugi sa mga investment sa lindong kan pamamayo kan President asin General Manager na si Jose Arnolfo Villoso. Sa sarong meeting duman sa Manila, sinabi ni Audit Committee Chairperson Rita Iribe na GSIS Trustees Maria Mercedeta Gutierrez asin man dating board members Alan Luga kay puhandaang hilingon na maray ang mga desisyon na linaog kan presenteng pamamayo kaini. Sinabi ninda na dakol na high-risk investment subuot ang ipigpautob nin mayong bastanting pag-aadal asin pag-aprobar kan board kung sa naging hababaan ganar kaini na malinaw subuot na pagpalyar sa pamamahala kan GSIS. Dinagdag pa rinda, ilusyon sana ang guguro-galyetang pagrambong kan GSIS, inulitan nakabase ini sa revaluation kan assets asin otomatikong kontribusyon kan mga miyembro asin bako sa aktual na ganar kan pundo. Paliwanag pa rinda na ang mga lumang investment antes pa man ang administrasyon ni Veloso padagos na iyo ang nagubuhay sa GSIS. Mahirumduman na kirad si Veloso sa mga pangapudan na magdimitir sa kasinabi na mantinidong pusog ang pundo kan ahensya na maabot nin asa sa taon 2058. Asin pigsabi na ang gabos na investment decisions kaini nagaagi daa sa tamang proseso asin pag-aprobar kan board. 19 minutos na makalisan na alas 12 minuto sa pagpadagos pa kan mga bareta, dagdag na bareta sa lado nasyonal, salbadong nakauli. Ana mga panibagong batch kan mga kababayan niya tong OFWs ang na-repatriate kan gobyerno hali duman sa Jeddah, Saudi Arabia. Lunad ang mga Pinoy kan Saudi flight SV-870 na nagatugpa sa NAIA Terminal 1. Sigon sa OWA, parte ini kan dagos-dagos na repatriation assistance kan gobyerno. Pigibilog ang grupo nin mga 11 kababayihan, 8 kalalakihan na naghagad nin tabang para makauli digdi sa nasyon inuli sa manaylain na rason, kabali na ang labor-related cases, welfare issues asin humanitarian concerns.
pigsabat sinda kan mga representante gikan sa OWA, katuwang ang Manila International Airport Authority Medical Team nangarig masiguroan sa indang seguridad asin man pangangaipo. Mientras tanto, tulos man ang inabot kan gobyerno sa mga OFW and financial assistance, transport support asin man hotel accommodations, magtang pig-aandam ang sa inang pag-uli sa kanya-kanyang mga probinsya asin man pamilya. Wala kitang 20 minutos, makalis na alas 12 sa iba pang mga bareta. Araatsan sa samuyang pagbuelta. O kaya kan All Saints Day as in All Souls Day sa Nobyembre 1 as in man 2. Inibase sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhon kan Philippine Coast Guard ang seguridad as in kaligtasan kan publiko na mabiyahe ngunya na undas season. Higot na pag-monitor sa mga pantalan asin man na sigun ki Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Galvan o Gavan. Pigsugo niya nan gabos na Philippine Coast Guard districts, stations asin man substations na pakusugon ang pag-monitor asin pagtabang sa gabos na pantalan asin man waterways sa bilog na nasyon. Bilang dagdag sa seguridad, makondusir nin na hararom na inspeksyon sa mga lulunadan pandagat asin bagahe kan Coast Guard K9 units sa mga maritime transport facilities. Bako sanang sa pantalan, i-deploy man ang mga PCG rescuers as in lifeguards sa mga estratehikong lokasyon sa mga beaches, island resorts as in iba pang coastal tourist destinations para masiguro ang kaligtasan kan mga turista. Pagtatarabangan sa mga malasakit help desk, magkikipagtabangan man ang Philippine Coast Guard sa Department of Transportation, Philippine Ports Authority, as in Maritime Industry Authority o Marina para sa pagpamahala ang mga DOTR Malasakit Help Desk. Iniilalaag sa mga mayor na pantalan, harbors, as in iba pang public transport hub digdi sa bilog na nasyon. Ma-deploy man ang PCG medical teams sa mga help desk na ini tangarig daang magtao kan on-site medical assistance sa mga mabiyarahe. Ang mga help desk inimahatod nin marikas na ayuda and formasyon sa indang mga pagbiyahe. Padago sa nagapagirumdum ang Philippine Coast Guard sa publiko na mantinidong mag-alerto, magsunod sa safety protocols as inda makipagtabangan sa mga lokal na otoridad tangarig masiguro ang sarong salbado na pagbiyahe ngunya na undas. Sa iba pa nga mga bareta sa lado nasyonal apaman giraray, magkasarabay na nagpautob ang mga kumpanya ng petrolyo kan sa indang dagdag ina kan sa indang mga produkto. Kasubagong alas 6 nin aga, ipinautob ang 10 sentimos na paglangkaw sa kada litro kan gasolina, mantang igwama na 70 sentimos na ina sa kada litro kan diesel siring man ang kerosene na igwanin 60 sentimos na pag-ina sa kada litro kaini. Pigko konsiderar na rason kan Department of Energy na rason kan dagdag ina iyoan kadikit na pagkulpa kan tensyon duman sa Middle East. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, sa panginginot ni Speaker Faustino D, nagpahayag nin pakikisumaro ang House of Representatives sa pagmundo. Patakod ini sa pagkagadan ni retired General asin dating Batangas 1st District Representative Eduardo Ermita. Nagpaabot man ang Kamara nin pangadjion asin udok sa buot na pagkikidumamay sa nabayaan na pamilya asin mahal sa buhay ni Ermita. Tinamandoon kan Kamara na si Ermita midbid bilang sarong statesman asin man peacemaker. Naging miyembro kan Kamara si Ermita sa lendungan ika-10, ika-10 asin man ika-11 Kongreso. Nagserbi man si Ermita bilang Defense Secretary kan taon 2003 asin Executive Secretary kan taon 2004 sa panahon kan administrasyon ni dating Presidente asin ngunyan Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa iba pa nga mga barata sa lado nasyonal, pigagarantiyahan ni House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Swansing na mayong magiging reincarnation o liwat na pagkabuhay sa 2026 National Budget ang kontrobersyal na ayuda para sa Kapos ang Kita Program o ang AKAP. Inasigurar ni Swansing, makalis na sabihon ni Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na dai ini matugot na may mga proyektong makakaibang bigla
sa pagdiskutir kan Bicameral Conference Committee sa proposed 2026 budget arog kan akap. Sigon kay Swansing, sa pagsunad sa Bicam kan propwestong national budget sa masunod na taon, solamente nindang tututukan iyo an disagreeing provisions sa pagultanan kan bersyon kan Kamara asin man kan Senado. An akap ini dai pigpunduhan sa lindong kan 2026 National Expenditure Program. Base sa naging paliwanag ng Department of Budget and Management, igwapang natatadang 13 bilyon pesos na pundo ang akap kan Agosto. Sa iba pa nga mga bareta na kitangon yan sa lado lokal. Sarong pedicab driver anano paran, mayo na buhay sa irarom kantulay sa barangay Santa Cruz, Tinambak, Camarines Sur, kasuod mang aga na labilabing ikinangalas o kinabigla kan mga residente sa lugar. Pigmidbid ang biktima na sa alias Lanzo, sarong midbid na pedicab driver sa saindang barangay. Sigon sa inisyal na report, nagsapo si Lanzo, ninhararom na lugad sa payo asin pigtutubudan, rason kan pagkahulog o pagkasimplang gikan sa tulay. Pigkakarkon ng posibleng aksidente ang rason kan sinambit ng insidente. Siring man sigon sa mga pulis, posibleng ibang motibo ang nimbelto matapos mano para na nakahuros ang shorts kan biktima kan iniman manuparan. Padagos ang investigasyon kan mga otoridad dangarig maaraman ang tunay na rason kan pagkagada ni Lanzo asin kon may foul play na embwelto sa insidente. Sa iba pang bareta, nagundusin ng hirok protestan mga residente gikan sa Manila na barangay sa Banwaan kan Sipukot, nangarig ipangapudan sa mga nanunungdan na ahensya di gobyerno ang tulos na aksyon kontra sa perwisyong darakan mga poultry farm sa saindang lugar. Nagmarcha ang mga namamanwaan gikan sa barangay Kalagbangan, pasiring sa Sipukot Municipal Hall, mantang biribit-bit ang mga placard na may nakasurat na ibalik ang malinis na hangin, asin man ang tama na ang perwisyo. Mawot kan paghiro na ipaabot ang mga inagrangay kan mga residente kontra sa pagdakol kan langaw, maindatang parong, asin iba pang epekto kan operasyon kan mga farm. Sigon sa mga nagpartisipar sa sinabit ng marcha, apektado bako sana ang mga taga Kalagbangan, South Villasar, North Villasar, Bigaan asin Bolo Norte, kundi magin ang mga pagtaraid na barangay Arog Kanyabu, Taisan, Manangli asin man Malagiko. Sinabi kan mga residente ang isyo bako na basta reklamo o bata o langaw, kundi sarong seryosong problema sa salud, pangkabuhayan asin man sa kapalibutan na nangangaipunin tulos na aksyon gikan sa gobyerno. Nangapudan sinda sa lokal na gobyerno asin sa mga ahensya arogan DNR, EMB asin Department of Agriculture na magundusin ng investigasyon asin patawanin padusa ang mga nagbabalgar sa ley na pangkapalibutan. Kabali sa mga mayor na pangapunan kan mga namanuaan, iyo ang pagpapundo sa mga poultry farm na nagresulta nin polusyon, pagmantinir kan malinig asin salbadong kapalibutan sa saindang komunidad. Sabi sa informasyon na tinamandoon kan mga namanuaan na sa indang laban bako sa nang laban sa langaw, kundi laban para sa diretso kan lambang saro sa malinig na duros, salbadong pamumuhay sa sadiring banwaan. Sa iba pa nga mga bareta sa lado o bareta na kitangon yan sa kamugtakan ka sa tuyang panahon, sigun sa report kan DOST Pag-asa, ang severe tropical storm na ang dating si Ramil, presenting nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Maski mayo na ini sa Laog Gampar, padagos ini pigbabantayan, ninulit na pwede pa ining magresulta ng mga pag-uran o mahukol na kadagatan sa sulno pa na parte kan sa tuyang nasyon. Bareta na kitangon yan sa luwas kan Pilipinas. Binoyagyag ni US President Donald Trump na mabisita ini sa China sa masunod na taon. Sigon sa US President, napig-imbitaran siya mismo ni Chinese President Xi Jinping kung saan pwedeng sa Enero sa masunod na taon ini magibo. Sa mga masunod na simana naman, pwedeng makamiting niya si South Korea o duman sa South Korea si Chinese President Xi. May giromduman na nagkaigwanin bakong maray na relasyon ang US at China, ninuli sa paglangkaw kan taripa sa mga produkto kan lambang nasyon.
Oreng balita kita sa rumpas sa luwas ka na Pilipinas. Pighumaan ni US President Donald Trump na sa iyang raradason ang Hamas kung padagos na daimasunod sa ceasefire deal ninda kan Israel. Kasunod ini kan liwat na pagbungkaras kan kariribukan duman sa Gaza matapos na duwang soldados kan Israel ang nagadan kan Hamas militant group. Sa presente, nagtutubod si Trump na nagsusunod mandaanin kadikit ang Hamas alagad kung magmatagas ang mga ini, dayda ini madua-dua o mahuno-huno na magsawsaw sa gyera. Piglinaw man kan US President na daininda pig-ibahan ang Israel na lusubon ang Gaza sinsinda sana. Iyon may sulamenteng may operasyon sa sinambitang lugar. Ayan mga tugang, ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan na sa pagpabutin na mga bareta o salado technical, Pastor Serge Marmol, asin man si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. This is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, basta bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 35 minutos. Makalis na po ang alas 12. Bueno. Maray na udto mga tugang, liwat po maurulay-ulay pakita sa alauna. Igdi sa programang. Gusto. Hasta alauna mga tugang, nigdi sa pahiran-hiran na program. Aldaw kita ngunyanin Martes. Petsa 21 na po duman sa mga nalilingaw kan sa tuyang petsa 21 na ngunyan. Maugmang kumpleanyo sa mga nag-birthday ngunya na aldaw. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, mahinanyog muna kita nin sarong banal na tataramon. Mula sa Juan 11:25-26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman siya ay patay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Okay, salamat Pastor Serge and kay Ma'am Sheila. May bago na magpadagos, paabutan ta daw muna nin maugmang kumpleanyo ini mga amiga ko Dabarkads na nagbe-birthday po ngunyan si Amiable Ann Agaporia on dyan sa opisina kan municipal. Diyan sa Municipal Treasurer's Office po Treasurer's Office kan Banwaan in Kamaligan. Happy birthday sa imo Ann. And syempre an sa kuyang kaklase kan high school kabats pukang high school si Bikay na Pagaw Mimay. Yan, happy birthday sa imo dyan sa Pinit o Campo Camarines Sur. Annalyn Banastaw, nagkukumpleanyo man ngunyan si Annalyn Banastaw. Happy birthday sa endo. Nisiging kung yaw, nisiging sa atyan, irinuman na naman
mayong hutahot na irinuman. Yan. Happy birthday! Duman sa mga nagkukumplean nyo, dahil ko kaya digdi nahiling, o magmang kumplean nyo na lang sa indo. Kuya na lang kamo digdi. Comment na lang kamo kung may birthday kamo niya na aldaw. Yan, solo flight kita ngunya nas, kita giraray po ang mga iribahan. Hindi sa programa hasta alauna, nin hapon. Aldaw na Martes. Magaya-gaya ang sa tuyang kamugtakan kan panahon. Hindi ko aram kung magaya-gaya pa ngunyan ta. Paglaog ko kay digdi subago. Mainit Di ko aram ngunyan kung nag-uran. Pero mayo man kitang raot panahon mga tugang ha. Maski LPA mayo kita. Yaw na sa luwas kan sa tuyang par an dating bagyong si Ramil. Pero pigabantayan dakan pag-asa ta posibleng magdara ini magresulta pagiranan ni mga pag-uran sa sulnupan na parte kan sa tuyang nasyon. Yan. Sa mga taga dyan po sa may parte kan Rinconada, Santa Maria, Iriga City, maray na udto po sa indo nakaantabay sa tuya sa pamilya Riva, maray na udto po. And syempre dyan sa may parte kan Buracan, sa Sangay, Camarines. So, saan na may Buracan? Saan po ang Buracan? Diyan kayo sa Sangay, sa may parte Bagacan. Dyan sa may... Ang Sangay baga kaya, may mga barangay. Ang Sangay po, nag-aagian dyan sa Tigaon. Dyan sa may Anaw sa Tigaon. Dyan ang agi kang pasiring sa Sangay proper. Pero may mga barangay sinda na pag nag-agi ka digdi sa Hanawan, diyan sa ibaba, pasiring sa Iriga, may shortcut kaya yan pa Iriga. Shortcut. Bakong shortcut. Shortcut, siguradong putol. Shortcut, Diyan sa Hanawan, sa Ocampo, maagi ka dyan, pababa, agian mo ang Hanawan, ang sunod dyan, Barangay May Ugob, ang sunod dyan, Barangay, ang May Ugob, Ocampo pa yan, Ang sunod dyan, Barangay San Ramon, Iriga City. Sunod, Sagrada, Iriga City. Pero pag abot mo dyan sa San Ramon, okay, di sa May Ugob, pag nag-left ika, ayaw na dyan ang mga barangay kang Sangay. Kabukida na parte kang Sangay. Pag nagtuuman ka, mga kabukida naman na parte kan Baaw. Pag nagdiretso, kapasiring sa Iriga. Dyan sa Buracan, Sangay, di ko aram, basta ang aram ko an Sangay, di sa may baba mi. Kilantao Sangay, yan, Salvacion Sangay, paan yaon dyan na mga barangay, Kilumaon, yaon dyan an Bulo Sangay, yan sa mga balyukan salog na, kabukidan na yan. Nakaabot na ako dyan, Banggi, naghanap kami kan so baylihan, pigdadangog yan, tugtog, napasala kaming agi, nakaabot kami duman sa itaasikan bukid, na pag nag-dur-diretso kami, makakaabot kami na sa sentro ka na Sangay. So, kumusta na lang mga paraantabay ta dyan sa Bulo, dyan sa Sangay. May paraantabay kita, pamilya ni Maylin. And syempre dyan sa Buracan, Sangay, Camarines Sur. Maray na... Salamat po kang pag-antabay sa radyo dasin na nagdadangog. Salamat po kan sa inyong perming pag-antabay. Digdi po. And dyan sa mga nag-aantabay man sa radyo sana, dyan sa Kaditaan, Saragay, Camarines Sur. Maray na udto po, salamat kan pag-antabay, nagdadangog ngunyan, dyan sa Barangay Kaditaan, sa Ragay, Camarines Sur. Yan, dyan sa Kaditaan garo, sa inampun kan Tagalog, dyan sa Liburo kaya, Bicol pa man dyan. Bicol pa dyan sa Liburo. Pag-abot na sa Inutan, Tagalog na po, Tagalog na an Ragay sa Inutan. Yan, sunod dyan sa Del Gallego, dyan sa Sinuknipan sa Barangay Kumadog-Kadog. Maray na udto po. Salamat ang mahararayo ang sa tuwing mga paraantabay ngunyan. Dyan man sa digdi sa may parte kan Salvacion. Iyo. Salvacion sa Libmanan. Yaon pala niyan sa coastal pala niyan, pero pag nadagusan pigpaplano ka ni Governor El Villafuerte, Coastal Road, mga tugang paghali dyan sa, di ba, paghali sa Pasakaw, iguanang pasiring sa Rinconada, nagahanggilid dyan sa dagat. Naaagihan na po yan. Naagihan na yan mga tugang, magayo na, dakula pala ng tinampo dyan. Sigwa naman pigaplano, paghali pa sa Pasakaw, pasiring naman sa may parte kang Ragay. Dahil na maagi dyan sa
national highway na minsan dyan sa may first district o kaya nasa may parte kan Libmanan may lubak-lubak dyan na porsyon. Hindi pa man tig-aayos pa ano. Pag kaya maray pa man kaya pigubungkal na tapos dumana naman sa puro. Pag napakarahin na dyan ang coastal road, pag nadagos po ayan ay dako lang ginhawa sa mga mabiyarahe. Halimbawa taga coastal ka, o di ka na maagidig di sa national highway, ano, madyan ka na sa Pasakaw, maderdiretso ka na duman. Kumusta na lang po dyan sa may partikan Dalupaon, mga paraan tabay ta dyan si Maray Nestor Bilyen, yan, Maray Anali, Maray na hapon sa Indo, nakaantabay sa tuya ang niya. Sige man lang, si Manay Anali, minsan nagapadara sa kong picture, kan sira. Ano daw kung sira na mismo Manay Anali? Nagsiray-ray na garong kusiduhon kayan kan sa imong sira na ano. Nagray-ray ng kusiduhon kan na sira diyan ni Manay Anali Bilyen sa Dalupaon. Minsan nagreliting-liting pa ano, nagkikirilyab na interoan mata kan sira. Gusto ko makaabot diyan. Kaya lang an samuyang ko yan, an samuyang baka on day off ko man lang Sabado, no. Biyernes na hapon pwede na ako mag-ruab. Pagkatapos Dominggong hapon mapabalik na sa Naga. Pabutan ko ni advance happy birthday si Pading Awil dyan sa yan. Mayong bagyo, dahil ka madi magpara-isip kang bagyo, ano, mayo ng bagyo. Dahil pag-isipon ng bagyo, ang pabagyuhon mo, ang handa mo kay Pading Awil. No, sigurado kumabuno ka nin karning, ning urig. Yan, sigurado madi ko yaon ako dyan, kan saron Sabado di ako nakauli. So ngunya na weekend, mauli ako dyan sa kuyang harong ilihong kubaad. Inubos na kan aloy an harigi. Shout out kita sa mga nag-aantabay, Mading Merly de la Vega and si Pading Awil na mga kumpleanyo sa maabot na Domingo, pizza 26. Sitio May Iba Pinit, and syempre si Ging. Birthday mo Ging, happy birthday sa imo. Kunyaon ka. Ngunyan garo siguro nagkukuyang ka na ano, dangog-dangog na an tanog kan tadtaran. Ano daw may pag may kumpleanyo biyong sinisibot? Ano ang yaon sa kumpleanyo? Nagpasalamat kita na kita nadagdagan ang sa tuyang edad na kita nag-exist pa digdi sa kinaban. Ano, ang pagmatata na pagkaaga pag muklat kan mata ay salamat po Diyos ko ta. Nagi mata pa ako. Yan. Sana sa maghapon magkaigwa kita nin marayrahay na kalakawan ngunya maging produktibo ang sa tuyang maghapon. Ipo baga isa-isa indoan. Basta na sa naminarampahog pagkabagi na turog na, no. Di malamang nagpasalamat na salamat po ta naglis ang maghapon na Salbado. Mayo kita nin na mayong nako ang kung ano man na nasisirip ko si Sir Jonel yan sa Salming Duman. Burubaktot na naman ang backpack niya, ano. Masayin ka na, Nel? Ha? Naghalat-halat ka. Nel, di ka muna maghalit na nagagatol ang palad ko. Di ka muna, Nel, maghalit na nagagatol pa sa kuyang palad. Yan. May pa. Malay na hapon man kay Sir Emmanuel Manaog, nag-uura na po sa luwas. Iyo. Sain nga ni Sir sa imong lugar, nag-uuran da sa luwas. Di ko po aram ta pag-abot ko igding aga subago igdi sa BBS. Di ko pa nahihiling ang luwas ano diyan sa Natad. Nyaw na ko igdi sa Laog. Sir Lauro San Jose, nag-uuran Ma'am Darrell. Hatod ako sa aki ko igdi Santa Cruz National High School. Ay, nag-uuran da pala ano. Maray man na mag-uran ta mabaribis sa mga tinanom. Kaya lang kung nag-uuran okay naman yan, ano? Basta di ka magpa-uran, sabi nga ni pag nabasa daanin uran pag nagbasa ka daanin uran, nagpatagiti ka, magkarigos ka na lugod.
Tanom ako nin bata sa la puerta mong magayon, tigiri paro kung pirmi aldaw banggi. Ayan, surti kang batag ano. Ate Miles Beldad, nakaantabay sa tumaray na hapon sa Mayo da si Kuya Yitbo. Si Buyet niya lang dyan sa luwas, no, ang unya na tipig lubong ito sa iyang pinsan. Pero dahil siya absent, nagre-report siya maski yaon sa luwas. O dahil nag-absent na may telepono man, ano. Yan, maray na o doon na lang. O, birthday baga tini pading awil. Sa Domingo, dila mo ko malakwat siya ni ko yan. Ni Mami Dinsay, maray na uto po kay Mami Dinsay na nakaantabay man siguro ngunyan. Dahil lamang kita nagkakahirilingan. Sibot kaya ano, and paabutan ko din maray na hapon dyan sa maray na hapon po ano, dyan sa Banuanin Magaraw, kay Kagawad Anay. Salamat Abi, Kagawad Anay. Yan. Dyan sa, ano nga ni si Simon Barangay po, San Pantalyon, dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Nag-aantabay man sa tuya sa Facebook Live. Salamat po. Nakamonitor da si Ate Miles sa iyang radyo. Yan. Maray man ta. Maray talaga. Naghahanap akong radyo. Itong may signal. Minsan, ang mga radyo nyo na nababakal dyan sa sentro mga tugang. Ano, garo. Hindi ko maaraman. Garo taraid ang istasyon. Bakong araw itong panahon na si radyo ta mas kaya ako sa inalupalop. Damog pa ano. Malinaw mayong mga kirik-kiti. Ngunyan, pag binirik mo, kirik-kiti ng kirik-kiti. Yan. Maray na hapon dyan ha, sa may partikan. Binalaba Camarines Sur, nakaantabay man da sa tuya. Ngunyan. Bueno, pahiran-hiran kita. Ano po ang sa inyong mga pigpangurod? Anong pigsira nindo? Anong pigsira mo mading Merly? Meron daw ako nakakanamit ng karne. Ako nakakanamit din na lamang na mantikaanan sa tuyang ngabil. Bakal daw akong uro-adobo lamang dyan sa luwas ura-chan pag tapos ko digdi. Ano? Kaya lang si maluto ko, pigpasay ko na sa kuyang panira. Sarong pidasong... sarong pidasong lumpia. Ayan, yan ang akong pigsira. Sarong pidasong lumpia, sarong alang na pusit. Tama na ito. Dikit na tulong suhat na maluto. Yun na ito. Tama na ito sa to. Ano, bahaw na maluto ang pigdaradara ko man. May nagsabi digdis ako, Ma'am Darrell, taano da ata at amili nga para inom maraot ng tawo. Isa nagsabi sa imo ta bungagunta. O sagod na day ka mo napipirwisyo, bayaan mo siyang mag-inom. Ano? Bako man yan maraot ang pag-inom, bako man yan na tamili nag-iinom maraot ng tawo. Bako man yan. Sagod na day ka mo pigpipirwisyo, sagod na day ka mo pipirwisyo, pabayaan na nindo kung nag-iinom. Total, salud niya man ang nakataya dyan sa pagparainom niyang yan. Ano? Masakit ka ni kon pag ratbuders na makuan masukbit na kan minasbad sige naan pang angat dianin taragan sige maurag sa indo yan igo ba ka na siging ko yan ha igo ba ka na siging kurukurahaw diyan sa tinambo mauli na sa siging kurukurahaw sa good diyan sa aratubangan kan irenuman sige ang diskusyon ay pangit yan pag may nagdiskusyon diyan sa tubangan kan irenuman tapiranga pero kung mayo mang ginigibo bako man maraot yan. Iya po, bakong maraot ang mag-inom. At malay po nindo minsan kaya, ang tao, igwanin problema, inaagi sa pag-inom. Maray pa ngaya mag-inom, sulo. Kung di garo marauton, magabaton sa buot na may problema ka, mainom ka nin sulo. Garo ka na kaya inatunganin ko yan. Inatungan, ano nga na ito, inatungan ng sagwan. Sabi ni Mading Merly, Mariguso.
Tapos, sa Domingo ngayon, makarni kita. Di na daw ako nakakahiling ka itong, ang nakahiling ako Mading Merly ka ito bagang adobong orange baga tapos diamond an pakagiris ano. Masiramon baga to, itong puro taba. Masiramon ano daw to, masiramon itong maray. Color orange na pa-diamond an pakagiris kan karne na puro taba. Tapos si Sir Emmanuel Manaog man ang sa empanira, ginutaan na pato po ang siram. Ay siram na kaya na, ginutaan na pato. Pagkatapos ako gusto ko iyan, ginutaan na pato na namit ang tanglad. Pero ang tanglad dyan dapat dakol. Ano, ito sa ng mga puon kang tanglad. Entero mo yan na brurunuton. Kung dahil gigiris-girison mo yan, kung makakan mo yan, okay man lang, tabulong baga ang tanglad. Pagkatapos di gugutaan mo yan in aliputo ko na maray. Pwede man nalagan mo siya nin dikit na taratapayas man ngaya. O kaya dahonin sili tangarig maghamot-hamot. Tapos gigirisan mo ng ladang dakula. Ano? Masiramon yan. Adobo chino ay iyo madi. Adobo chino. Ano? Ang tugang ko si ate, pag nagbubuno kami ng urig, dahil niya iba dyan sa handaan madian. Halimbawa ngaya, magiri siyang may mga taba. Minsan ang parakakan, sigaan luwag, pagkatapos yung mga taba, iwawalat sa plato, ano, kanugon baga. Pagkatapos yung mga na-hire mo man ng mga parahugas, pigo para salyaman sa sagmawan, ano. Dahil nindo, yan mga adobong yan na pigharabuan na dyan, kuahon mo yan, tapos hugasan na tultol, ano, pa kagaon, hugasan. Pwede pa yan nagibuhon si Chicharon. Baga, ano, di ba para sa ramong malmalang karningon niya na panahon, gulano na po ang kilo kan karne. Kaya nga din ako nakakabakal karne, tamahal-mahal na. Agaro 400. Agaro 360. Digdi sa sentro. 360 hasta sa 400 pesos ang kilo kan karning urig. Grabe naman. Kung karning urig, bakal na lang akong karning baka. Ano, maaloy sa napaglutoon, pero masiram. Ano, kuyan, masiram baga ang namit. Iba man ang namit kan sabaw. Bueno, gawala lang kitang 5 minutes. Antes po mag-alauna. Pag-alauna mga tugang si Ate Riz. Teko na dadangog ang busis ni Ate Riz Raquetera. Si Ate Riz po alauna. Si Bobby Coolman pag alas 2 hasta alas 4. Pastor Eman Prado pag alas 4. Redeeming the Time program. And syempre po pag alas 5 and Jesus Yesterday, Today, and Tomorrow. Kada ko lang mga para antabay kaya ano. Magayon nga magdangog. Igwa ko nin kabisto na pag abot ko duman sa inda, tulala niya kung garo kabaga pa di na ungmanan sa bubon. Garo ka nga ako na ungmanan sa bubon, tulala. Ito pala, naghihinanyog siya kay Pastor Eman Prado. No, nagdadangog ngaya ako madipig, mumuni-muni ko, saka ngaya isa sa buhay ko. Yan ang maraya, no? Magdangog, isa buhay, tangarig, si pagdangog mo, dahil nasayang, bakong para dangog ka sa nakato, dahil man isa sa buhay, useless, isa imong pag muni-muni. Di nga ako nito magpara-istorbohon, tamay pigdadangog ako hanggang, alas 6 pa ngaya ako dadangog ngaya ako sa BBS FM. Pag pigdangog, sabi tayo sa buhay, tatangarig na may pakinabang sa imong pagdangog. Puro kadangog, dayo man gigibuhon, pagkatapos kayo, iyo mang giraray. Ano nga nito si sabi ko sa Indo Subago na, ano nga nito ma'am, Lydia Rodrigo, sabi ko nga ni, pagkabang gibaga, mahigda, matururog na daw ngaya kita. Kampanahon na araki pa, obligado talaga ka mo magpangaradji, mga alas 6, buruhat ngaya, kung turog ka na, pupukawang ka na, magpangaradji, mapasalamat. At natapos si Aldaw na araw ka ini. Produktibo si Aldaw mo. Yan. Safe ka mo kan. Nakasalbar si sa iyong pangangaipo. Ipo baga na. Pag mata pagkaaga, magmuklat kan mata. Bakong pagmuklat kang mata, pagmuklat kan mata mo, nahiling mo iyo mong nabungadan sa lababo. Sige na ang yamuta mo sa mga aki. Sige na ang muda, sige na ang tabuga sa mga kaakian. Pag mata, pagmuklat, para pa yung alon dikit, pagmuklat, hakay-hakay, unat-unat kan hawak. Pasalamat sa Diyos na nagmata pa kita, magad bendisyon,
para sa tuyang maghapon. Ano ba? Ay, may mga taong bihira magpasimbahan. Ako bihira po ako magpasimbahan. Pero nag-aarang ako sa kagurangan yan. Bueno, maluway-luway na ako mapaaram ha. Digdi po sa programa tang pahiran-hiran program. So kita po ang nag-sulusulungon yan. And sa agaya o naman ma-partner na sa to. Digdi si Yetbo. Salamat po aduman sa mga nag-aarantabay. Si Ma'am Ruth Cledera, marina hapon po. Pero may nakaantabay sa tuya si Ma'am Ruth Cledera. Diyan sa San Felipe ka, ano ma'am, nag-aagi po baga ako sa, paghala ako San Felipe, diyan ako nagturog sa akin ko sa Parkview Executive. Pagbaba ko, digdi sa Kantukan Francia, subago. Alangan man kaya maglunad pa ako, nagbaba ako diyan sa may harali sa simbahan. Ay, maputi na pala ng buhok ko, ano. Ate Miles, pa-sponsor man daw sa buhok. Diyan kay Ma'am Let. Puti na pala sa kuyang buhok and mapabulog na ako. Tapos naglakaw-lakaw na ako pasiring digdi sa BBS. Amay pa man. Yung baga ano mading Merly, amay pa man o. Exercise, lakaw-lakaw, malata. Pag abot ko igdi, intiro akong pig hihirinang. Okay lang yan. Dugay na yung kang piglalakaw takang panahon ano mading Merly. Bueno, paaram na po sa programa. Salamat ha duman sa mga nag-arantabay sa to. Salamat po sa inyong maray. Sa lado technical, relax na relax. Pastor Serge, nagagatol ang palad ko ngunyan. Si Pastor Serge, hawi-hawi sa nakan sa iyang bigote. And si Ariel Camarote na kalmado man pagkasabi kong nagagatulan sa kuyang kamot. Nagmaray-maray ang mga itsurang kang mga mandok. Si Sir Jonel nagbalik, nagtukaw giraray dyan sa opisina. Ako po si Daryl Banya. Salamat ka sa inyong pag-antabay. Ang hinahampangan, sige ang hugada, na dahit magaga, kay makaritiwag, himading kumanda. Halat kagaina, ipisi-pisi pa, si Tira Bangkero, ayaw paglangan.